Come on, let's clap our hands before God. Oh, Jesus, we thank you, Lord. Say, to you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Yeah. Nothing is impossible. Come on, let's clap our hands before the Lord. Oh, nothing is impossible. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, declare to the Lord. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. We believe, Lord, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Come on, let's declare. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken.
At muli, patuloy po tayo na magpupuri, magpapasalamat sa samba sa ating Diyos na buhay sa oras pong ito. Amen. Pwede po ba nating bigyan ng malakas sa palakpak ang ating Diyos na buhay? Hallelujah. Sige po, palakpan natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Sa oras na to, na patuloy po tayo na magpupuri, magpapasalamat, sasamba sa Panginoon. Ito po ay panibagong taon muli na binigay sa atin ng Diyos. Panibagong linggo. Ito po yung ating unang linggo na tayo po isasamba muli. Patuloy tayo na magbibigay ng kalwalatian sa ating Panginoon na ito pong mga nakaraang taon na to, itong 2020, na alam nga natin, ang dami nangyari, ang dami hindi magandang nangyari. But then, God is so good, no po? Napakabuti po ng Panginoon sapagkat narito po tayo ngayon sa panibagong taon na Kanyang binigay sa atin. Alam po natin, maybe hindi pa po natin nakikita kung anong gagawin ni Lord sa oras na to. Pero isang bagay po, nais po ng Panginoon na panghawakan po natin na tayo po ay pinagpala ng Panginoon, tayo po ay tagumpay na. At itong taon po na to ay punong-puno ng pag-ibig, pagpapala at pag-iingat ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Misa pa malakas sa palakpak sa ating Diyos na buhay. Yes, Lord Jesus, we give you all the glory. We give you all the praise. Oh, we lift your name higher. Hallelujah. Yes, you are. Yes, you are. Oh, give him praise. Give him praise. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kaya po natin na itong unang linggo ng ating pagsamba sa Panginoon, ibigay po natin yung the best na pagsamba sa Kanya. Amen? Awitan po natin siya ng may kagalakan. Awitan po natin siya ng buong lakas. Sayawan po natin ang Panginoon sa oras na to. And let's continue to declare victory in this place. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Come on, give him praise. Hallelujah. Okay, come on. Let's dance in the presence of the Lord. Yeah! Let's dance it, diba? Whoa! 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 Everybody say, this is the day. Oh, this is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I have. This is the day you made. I'll rejoice and everybody sing. Oh, 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 this is the day. This is the day you made, and your promise is true. Yes, come on, sing to God. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you, and with supernatural praise rising up in my heart, just up in my heart. Oh Lord, so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Oh, oh, oh. Come on, give it right, sing out. This is the day. This is the day you made. Rejoice and be glad with all that I have. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you, and with supernatural praise rising up in my heart. Yes, up in my heart. Oh Lord, so my heart will sing. You are good.
kamay mo sa Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Let's give Him the best praise. Amen. Yeah. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice. Let's give Him praise. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. Everybody say, oh, give your voice, so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Yes, Lord. Yes, oh God. We give you all the praise. We declare victory in this place. We declare, Lord, that we have overcome everything in the name of Jesus. Hallelujah. Come on, let's continue giving praise. Amen. Let's give thanks to the Lord. Thanks be to God who always sends us to triumph in His name. Thanks be to God who always sends us to win. Come on, sing to the Lord. And thanks be to God. Yes, oh God, we give thanks to you, Lord Jesus. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of God. Oh, Jesus, you're the one. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name. Oh, 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 oh. Yes, Lord, yes, Lord. Oh, oh, oh. Thanks be to God. Come on. Thanks be to God who always sends us to triumph. Thanks be to God. Thanks be to God who always Sends us to win. Yeah. Thanks be to God who always sends us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one.
declare healing in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, oh God. Thank you, Lord. Oh, thank you, Holy Spirit. You are so good, Lord. You are higher than any other name. Oh, we worship you, oh God. We give you our praise. We give you our heart. And we believe, Lord God, and we declare that you are our God. Panginoon, hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kaya Lord, kahit na sa panibagong taon na to, alam po namin na still, Lord God, you are good in our life. Alam po namin na ikaw pa rin ang aming Diyos sa tinanggap noon at ang Diyos namin ngayon. That's why, Lord, hindi kami mangangamba sa anumang mangyayari, sa ano pa mang magiging takbo ng taon na to, sapagkat alam namin na kasama ka namin, oh God. Yes, Lord. Oh, we believe in your name. We believe in the miracle of God. Hallelujah. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Oh, into the darkness you shine. Oh, and out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you, Lord. None like you. Come on, we declare our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than they. Yes, come on, lift our voice to God and sing. Our God is healer. Awesome in power, our God. Oh, our God. Oh, you are awesome, God. Yeah. Into the darkness you shine. Oh, and out of the ashes we rise. There's no one like. Yes, there's no one like our God. Oh, none like you. Oh, we believe you, Lord. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, just declare in your life right now.
Our God is strong. Come on, lift our voice, church. Higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. For the last time, with all our heart, let's continue to declare our God is great. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Yes, you are God. You are good, Lord. You are awesome, Jesus. Oh, we love you. Oh, we worship you, oh God. We'll sing of your goodness, of your greatness in our life for this new year that you gave to us, Father. Hallelujah. Yes, oh Lord. You are so good, Jesus. Oh, we love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Let's sing the goodness of God. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. We sing, church, with all your heart, all my life. And so my life you have been faithful. Thank you, Lord. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, we love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night you were always like no other. I know you as a father, I know you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Yeah, I saw my life, just all my life you have been faithful. Oh, thank you, Lord. Just all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I'm gonna sing all the good
goodness. Without the instrument, let's just continue sing this song as a prayer song to God. We know na dumaan tayo sa nakaraang taon na napakaraming struggles, anxiety is there, depression is there, sa mga kabataan, sa mga nanay, tatay natin. There's a lot of pressure and struggle in life that we experienced this past 2020. Hindi natin alam kung bukas ba may makakain ba tayo. Hindi natin alam kung bukas ba may kasama pa tayo. Sometimes we feel alone. Sometimes we feel na nag-iisa na lang tayo. But then, God is reminding us right now na hindi ka nag-iisa, kapatid. Na kahit kailan, laging andyan ang Diyos sa buhay mo. That sometimes, minsan tayo yung hindi nagiging faithful sa Kanya, but then God still faithful to us. Nanatiling mabuti ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. That's why, right now, hayaan mo na itong oras na ito, itong unang araw ng pagsamba mo sa Panginoon, hindi lamang yung mga problema o yung mga struggles mo yung surrender mo sa Kanya sa oras na ito, kundi God wants you to give thanks to Him sa Kanyang faithfulness, sa Kanyang goodness sa buhay mo. Express your worship to Him right now. And we sing, and all my life you have been faithful. It's all my life, Lord. It's all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Again, sing to the Lord all my life. 'Cause all my life you have been faithful. Just thank you, Lord, for your faithfulness. All my life you have been so oh, you're so good. Yes, we're able to say, oh, I'm gonna say all the goodness of God. 'Cause all my life, all my life, 'cause all my life you have been faithful, oh Lord. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing all the goodness of God. That's all my life, all my life. 'Cause all my life you have been faithful, oh Lord. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am making, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness. Come on, sing of His goodness. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Thank you for your faithfulness, oh God. Thank you for your goodness, Lord, in our life. Thank you for that mercy. Thank you for that grace. And for that blessing, Lord. And the anointing, Lord Jesus. And the healing, Father God.
Lord is here. We declare victory. We declare healing. We declare anointing from you, oh God. We declare the power of your Holy Spirit to continue to lead us and give us strength in the name of Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Give you praise. Amen, amen, amen. Hallelujah. Minsan pa Praise the Lord. Okay, so salamat sa Panginoon sa inyong mga testimonies, no? So tunay na nakaka-encourage, no? Okay. Nakita po natin na talagang ang Diyos po ang kumikilos sa buhay natin. Ano po? Okay. So tunay na ang Diyos ay nagbabago po ng buhay, ano? Buhay ng isang tao. Okay? So yun po, yun. I-greet ko lang kayo ulit ng Happy New Year. Happy New Year! Okay? So yun. So I hoping na nag-enjoy po tayo, ano? Itong mga nakaraang holidays, ano po? Ang Christmas, and then ating New Year, ano po? Okay? So siguro ay, sabi ko nga kanina ay, sige, so sa Word of God muna tayo. Mamaya na lang po ang ating communion. Ano po? Okay, so ngayong umaga po ay gusto ko po lang pong i-share po sa inyo. Ito po ay isang short message lang po para po sa atin. Ano po? Okay? At nakita ko po na ang kahalagan po ng mensahe pong ito, no? Kung isipin po natin ay sabi nga ito ay parang basic lang as a Christian, no, na itong magpapalago sa atin. Pero nakita ko na mas priority po ito, ano, kasi nung bago po magpalit ng taon, pinag-isipan ko kung ano po ang pwedeng topic na pwede kong isunod, ano po, sa buwan pong ito, ano, for the month of January, itong 2021. So, medyo nagbago ako ng topic, ano po. So, kasi parang binasi ko po doon sa ating nakaraang Christmas, ano po. Usually, tayo po na mga tao, ano po, pag panahon po ng Christmas, no,
ay we are expecting something na tayo ay makatanggap ng mga material na bagay. Tama po ba? Okay? Lahat mo naman po tayo, kahit ako po, as your pastor, ganun din po ang aking desire na sana po, Lord, may mag-bless sa akin, Okay? May matanggap ako na regalo, sa Christmas na ito. Okay? Parang ganun po, Pero, alam niyo po mga kapatid, isang bagay na gusto lang ipaliwanag ng Diyos sa atin na sabi nga ay tayo ay hindi lang nakabase doon sa mga material na bagay o pinansyal na ating natatanggap. Amen? Hindi lang po doon nakabase, Kaya nga sabi ng Panginoon ay mas mahalaga na ang salita niya yung ating bibigyang diin. Amen? Ibig sabihin, yung ating bibigyang pahalaga habang tayo ay naglilingkod po sa Panginoon. Amen? Maging balanse lang po, Okay? The Lord is always promising us that He will bless us, in material, in financial, and also in spiritual matter. Ganun po ang Lord. So, dapat maging balanse po. Okay? So that's why, nakapag-decide po ako na ituro po ito, regarding po sa Word of God. Amen? So, I believe na as we face this year, ang panibagong pakikibaka, sa taon na ito, ay ang salita lang ng Diyos, ang tunay po nating sandigan, kalakasan. Amen? Okay, so, hayaan niyo po na ating pong pag-aralan ang salita po ng Diyos at ito po ay matatagpuan dito po sa ika-4 na talata ng aklat po ng Mateo. Okay, pwede ba tayong tumayo lahat? Sige po. Habang binabasa po natin ito. In Matthew chapter 4. Okay, familiar po sa atin ang talata pong ito. Especially itong ating bibigyang diin. Okay, chapter 4 mula po sa verse 1 hanggang verse 4 po yan. Sabi doon, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diablo. Doon 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus. At siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Tayo po ay dako sa panalangin. Aming Ama, mapagpalang Diyos, Diyos na walang katulad, Diyos na walang kapantay. Sa oras pong ito, tinataas po namin, Panginoon, sa iyo ang iyong salita na aming pong pag-aaralan. Ang dalangin po namin, Panginoon, kami ay samahan mo, Ama. Inihiling po namin ang karunungan at ang pangunguna ng banal na Espiritu Santo. Panginoon, pagpalain niyo po ang iyong mga anak na makikinig ng iyong salita. Hayaan niyo, Ama, na ang salita mong ito ang siya magbigay sa amin ng patuloy na kalakasan habang kami po ay naglilingkod sa iyo. Ama, pinagkakatiwala lang po namin sa iyo, ikaw lang ang siyang makita at may taas sa aming kalagitnaan sa oras pong ito. Tanggapin niyo, Ama, ang aming papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Sige, tayo po ay makaupo na. Okay. So, yun po, ang ating title for today ay sabi doon, The Power of the Word. Ang Word, it means the Word of God. Okay? Ang salita po ng Diyos. Now, dako tayo dito sa ating introduction regarding po dito sa ginawa po ng ating Panginoon Jesus. Ano po? Sabi doon, during Christ's temptation, sabi doon, He didn't use any force para i-attack ang kaaway. Ano po? Kasi that time po, no, siya ay
nag-fasting for 40 days ano po, and 40 nights. Wala po siyang ginawang anumang bagay para labanan ang diablo ng puwersa. Okay? Ang ginawa po niya, sabi doon, he simply pronounced the word of God. Amen? Ganun po lang ang kasimple, ano? Di ba? Sabi niya. Sabi doon, when Satan is trying to test the capacity of Jesus as Son of God, sabi doon, Jesus retaliates by quoting the scriptures. So mga kapatid, ganun lang po, ano? Kasimple ang sinabi ng Panginoon Jesus. Balikan po natin yung ating binasa kanina. Sabi ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Okay? Kasi nga po, Satan believes that Jesus is experiencing, sabi natin, nasa katayuan siyang gutom. Ano po? Dahil sa 40 days and 40 nights, walang kinain. Pa. Kaya, tinesa dito ng diablo. Ano po? Okay? Pero, malinaw lamang na ang sagot na Jesus, sabi doon ay, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Amen? Hindi lang po. No? Kaya that's why, sabi ko kanina mga kapatid, na nag-decide ako na ang buwan na ito ay pag-usapan natin muli about the Word of God. Amen? Kasi po, ito lang yung ating ito lang po yung ating basihan. Okay? Ito lang po yung ating sinusundan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dito mo natin nakikita kung gaano po kabuti, kung gaano kadakila yung ating Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Buksan natin ang data. Sabutahin na tayo dyan. Yun. Praise. Okay. So, yan pa. So, yan po, no? Ang sagot po ng Panginoon ay simple lang, no? Nag-quote lang po siya ng Word of God. Ano po? Okay. So, ganun po, ibig sabihin, nakita ho natin na ganun po ka-powerful ang salita po ng Diyos. Amen? Hello? Amen. Ang Diyos po, the Word of God, once we use it, lalong-lalo na, kung inaatake ka ng kaaway, alam niyo po, may power ang salita po ng Diyos. May kapangyari po ang salita po ng Diyos, no? Kasi po, the reason why there's power in the Word, it's because the Word Himself, it speaks about our Lord Jesus Christ. Okay? Kung titingnan po natin ang John 1:1, di po ba? So, kaya ganun po ka-powerful ang salita po ng Diyos. Okay, proceed po tayo. Sabi dito, what are the functions of the Word as powerful? Ano ba ang pwedeng gawin sa atin na sinasabi nga natin makapangyarihan ang salita po ng Diyos? Okay? Now, una po dito ay makikita ho natin, ang sagot po ay, sabi ron, it serves as spiritual weapons and armor. So, ibig sabihin mga kapatid, pag meron kang salita ng Diyos na pinanghahawakan, sandata mo yan. Hello? That's your weapon against any attack of the enemy. Ano po? Sandata po natin yan. So, pag ikaw Kristiyano, wala kang salita ng Diyos na pinanghahawakan, na kapag dumating ang problema, pwede kang bumitaw. Okay?
Pwede ka manghina, no? Or sabi natin ma-discourage ka. Well, lahat naman tayo, we can experience discouragement, no? Lahat po tayo. Ako, hindi ko pwede sabihin, ganun ako katatag, ganun ako katapang, no? May mga pagkakataon din na nakakaranas din po ako ng panghihina, no? Okay? As your pastor. Wala pong makapagsabing, ay siya na yung pinakamatapang, no? Siya na ang pinakamalakas. Okay? Ang kalakasan lang po natin ay walang iba, ang ating Diyos na buhay, walang iba ang ating Panginoon Jesus. Amen? Siya lang po ang ating kalakasan. Okay? So sabi doon, kaya ang salita po ng Diyos ay powerful. Una, kabiroan. Gamit po ito para palakasin po tayo sa ating spiritual. Po, ito po yung ating weapon. Po, para po ating mapaglabanan ano pong gawa ng kaaway. Meron po tayong mga ilang supporting verses dito. In 2 Corinthians chapter 10 verse 4, sabi doon, the weapons we fight with are not the weapons of the world. Ulitin ko po, the weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. So, ibig sabihin po, ang salita lang ng Diyos ang papabagsak, no, ng kuta ng kaaway. Okay? Hindi natin pwedeng labanan ang diablo na gamitan po natin ng puwersa. Okay? Kahit gamitan pa natin ng kanyo niyan, hindi po, no? Hindi natin kaya yon. Ang pwede lang nating magapi ang kaaway ay gamitan po natin ng power ng Word of God. Amen? Yun po yun. Ano po? Sabi pa in Ephesians chapter 6 verse 17, sabi doon, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So malinaw po na sinasabi dito ni Paul, no? Na only the Word of God ang makapagbibigay sa atin ng strength and victory against Satan. Okay? So mga kapatid, sabi nga, napabalita uli itong pa lang last week pa lang ng December, dami ko nakakausap. Sabi, magkakaroon na ng panibagong lockdown, no? One month. Okay? At may panibagong sakit na naman o virus na naman. Ewan ko anong klaseng virus yun. Okay? So, alam niyo po, hindi pa dumarating talagang ang mga tao ay takot na po, Okay? So, kung isipin po natin ang mga bagay pong ito, ay matatakot po tayo. Amen? Matatakot po tayo. Pero sabi nga dito, kung tayo po ay may salita po ng Diyos, kung tayo po ay may pananampalataya sa Panginoon, wala po tayong dapat ikatakot. Amen? Hello? Andiyan pa ba kayo? Okay? Because sabi ng Bible that the blood of Jesus is enough for us to cover us and to protect us. No? Okay. Now, sabi dito, ang functions po ng Word of God, sabi nga dito, is to give us spiritual weapon. Ito nagsuserve as spiritual weapon and armor. Ano po? Now, ikuan po natin, ilapat po natin itong nakarang ating New Year. Ano po? Yung celebration po ng New Year. Alam niyo po, natuwa ako, nung walang masyadong putukan, walang firecrackers tayong masyadong nakita, Okay? Kasi nga bawal ang paputok, Now, balikan po natin itong ating kultura, tayo pong mga Pilipino, dito lang. Pero this culture, maging sa ibang bansa, ginagawa po nila yon, mga firecrackers, Now, ano ang purpose? Bakit sila nagpaputok? Bakit sila nagdi-display ng mga iba-ibang klaseng paputok na malalakas? Anong purpose nun? Sabi nila is to drive out the demons. Ayaw kung narinig yung gano'n. Tama ba? Yun ang kanila. Itaboy daw yung mga masasamang espiritu. Okay? Kaya sila nagpaputok. Kaya sila
they're trying their best na yung kanilang papuputukin na firecrackers, yung pinakamalakas. Kasi yun ang may power para itaboy ang masamang espiritu. Kita niyo po? Kaya ganun pala ang kultura po nating mga Pilipino, na kahit walang gaanong pera basta New Year ay may siguradong paputok. Di po ba? Kasi masaya no? Experience rin dati, no? Okay? Kailangan may paputok pag New Year. Now, speaking of spiritual weapons, ang diablo po hindi natin kayang takutin sa anumang klaseng malakas na firecrackers. Hindi ho. Hindi natin siya pwedeng gamitan yon. Hello? Hindi po, no? Only thing that we can use to drive out demons is no other than the Word of God. Amen? Salita lang po ng Diyos. Pansinin po natin, balikan natin ang sinabi ng Panginoon. Nung siya po ay harapin ang diablo na sinabi niyang, kung ikaw nga talaga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay mga batong ito. Pero simple lang ang sinabi ng Panginoon. Okay? Di po ba? Simple lang ang sagot niya. No? Okay? Sabi ron, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kaya nga po, sabi ko kanina, na mga kapatid, sometimes tayo po ay parang ang ating buhay more naka-focus po sa mga bagay na material. Okay? Ganun po tayo Nature po natin yon. Hello? Kahit ako no? I'm desiring na magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganun, okay? Ganun po. Pero, those material things, anumang laki yon, hindi ho natin magagamit yon para gawing kalaban o panlaban sa kaaway. Amen? Only the Word of God. Amen? Salita lang po ng Diyos. Ano po? Okay? Kaya sabi dito ang Panginoon nung harapin niya ang diablo, wala siyang magawa. Walang magawa ang diablo. Ano po? Okay? Kasi nga nakita niya na si Jesus ay gutom na gutom. Ano po? Pero sabi nga ng Bible, hindi nagtagumpay ang diablo sa ating Panginoon. Amen? Okay? Kaya kasi po, ang Word of God ay powerful. Okay, kalawang bagay. Kung ano po ang yung function ng salita po ng Diyos sa atin. Ikalawa, sabi doon, to strengthen our spiritual life. Okay? Palakasin po yung ating buhay spiritual. Okay? Alam po, ang makapagpapalakas lang sa ating buhay spiritual, walang iba po ang salita po ng Diyos. Amen? Hindi ho natin pwedeng daanin sa emotional, no? Okay? Hindi nadadaan niya sa emotional. Diba? Okay? I'm not saying na ang ginagawa po ng iba ay more emotional, natural naman talaga na maging emotional tayo, no? Okay? Mapaiyak, totoo po 'yan, Kasi nga kasama 'yon, no? Okay? Kasama po yung ating emosyon, no? Even our Lord, ang Panginoong Hesus nga, umiyak siya nung mamatay si Lazaro. Di po ba? Okay? Now, gusto ko lang sabihin po dito na ang salita lang ng Diyos, ng Panginoon, ang nagbibigay po sa atin ng kalakasan. Amen? Kasi nga po, sabi ng salita ng Diyos, sabi doon in Matthew 24, sabi doon, heaven and earth will pass away, but my word will remain. Amen? Ibig sabihin, mawawala ang lahat, no? Pero mananatili ang salita po ng Diyos. The reason is because the word na sinasabi ng Biblia ay no other than our Lord Jesus Christ. Amen? Hello? Andiyan pa ba kayo? Okay? So, yan po, Siya po yung magbibigay ng strength. Now, sabi nga dito, it is like a physical exercise. Okay? Kung ang katawan po natin physical na katawan, kapag hindi natin inunat-unat yan, okay? Baka ma-stroke tayo, no? Kung puro tayo kain. Okay? Now, in a spiritual way,
ganon din po, kailangan po nating palakasin ang ating spiritual. Okay, sa pamagitan po ng salita po ng Diyos. Amen? Yun po. And again, sabi doon, we must also share the word to others. Ito pa kapatid na nagbibigay sa atin ng kalakasan habang binabahagi po natin yung word of God sa iba. Amen? Ito po yung napapansin ko pa, no? Once you share the word of God to others, ito po yung nagbibigay sa iyo ng ng panibagong sigla, no? Ng lakas. Okay? Kaya dapat po yung word of God na natatanggap po natin, huwag mo nating itago lang sa ating buhay, sa ating sarili, kundi i-share din natin sa iba. Amen? I-share natin yung kabutihan ng Panginoon. Nang sa gayon po, we can experience yung tinatawag pong kalakasan at kalakasang spiritual din po. No? Okay, so yun po yung kalawang puntos po natin. Lastly po ay sabi ron, spiritual food. In 1 Peter chapter 2, sabi doon, gaya ng sanggol, kayo'y mananabik or manabik sa gatas na spiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. So yun po ang sabi po ni Apostol Pedro, na dapat maging katulad tayo ng isang sanggol. Yung palaging nananabik sa gatas. Di ba? Ang baby, pag nagutom, iiyak yan. Okay? Dapat ganun tayo. Okay? Pag medyo nakaranas ka ng panghihina, read the Word of God. Okay? Kung nakakaranas ka ng tinatawag na kalungkutan, okay? Just read the Word of God. Okay? Kung may problema ka sa family mo, magbasa ka ng Bible. Hello? Kung problema ka dahil mag-aasawa ka na, hindi mo alam kung ang desisyon na gagawin mo, just read the Word of God. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng tamang direksyon at desisyon na iyong gagawin. Amen? Salita lang po ng Diyos, no? Okay? Siya po nating sandigan, okay? Yun po yun. Now, sabi nga dito, no reading of God's Word, we become malnourished Christian. Pag ikaw po Kristiyano ka, mananampalataya ka, pag hindi mo binigyang oras ang pag-aaral o pagbabasa ng salita ng Diyos, magiging malnourished ka. Hello? Nakita na kayong taong malnourished? Kulang sa bitamina. Okay? Ganun po 'yan, no? Okay? So, sa ating buhay spiritual, mga kapatid, ang isang bagay lamang na makapagpapalakas ng ating spiritual na bagay, na kalagayan o buhay, ay walang iba po ang salita po ng Diyos. Amen? Wala na tayong pwedeng takbuhan o puntahan. Okay? Ang salita po ng Diyos. Because the Word of God, nasabi ko ulit, it is said in John 1:1 that the Word is Jesus Himself. Amen? Kasi sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? Wala na pong iba si Jesus. Okay? Kung si Jesus po ang nasa buhay mo, kung si Jesus ang iyong Panginoon, I tell you mga kapatid, anumang pagsubok, anumang trials meron tayo, makakayanan po natin. Amen? Pero ba't palapakan si Jesus? Praise the Lord. Okay. May tatlong bagay po dito. Additional inputs po. Sabi doon, ito po ang makikita or sometimes na ginagawa po ng kaaway sa atin. Ano po? Okay. Pag ito po yung nakita sa atin. Una, sabi doon, physical needs and desires. Okay? Sometimes po, sabi ko kanina, pag over po tayo ng yung sobra nating mga desires na hindi na siya
kalooban ng Panginoon. Ano po? Okay? Ito po yung problema. Physical desires and desires, pag ito ay nagsobra. At ikalawa, isa yung nasabi pong possessions and power. Possessions. Ibig sabihin yung mga pag-aari mo. No? Okay? At yung pwede mo nang i-abuse dahil mayroon kang kapangyarihan. Okay? Ang ikatlo po, ang tinatawag pong pride. Okay? Pag ito po mga kapatid, ang nakita ng diablo sa atin, ito po ang kanyang, dito siya papasok sa atin. Okay? So, beware of this, mga kapatid, no? Mag-ingat po tayo. Okay? Na, sabi nga ng Biblia, in 1 Peter chapter 3, sabi doon ba yun? 1 Peter, no? Sabi doon, Satan is like a roaring lion. Ano pa? Okay? Para daw isang leon na umatungal, no? At naghahanap ng masisila. Kung may pagkakataon, sasakmalin ka, no? Okay? Ganun po yan. Okay, so mga kapatid, again, itong tatlong bagay po, puntos natin pinag-usapan, ito lang ho ang tunay nating resulta or baka pagbibigay sa atin ng kalakasan, walang iba po ang salita po ng Diyos. Amen? Kaya po, lahat po tayo, wala tayong pinipoint out dito. Okay? Dapat ang mga anak ng Diyos ay sinasabing dapat babad sa salita ng Diyos. Amen? Okay. Huwag tayong puro lang cellphone. Ano po? Okay? Ako, hindi ko sinasabing hindi ako nagbabad sa cellphone. Ano po? May araw din, may oras na talagang pag nahawakan ng cellphone, parang ngayon ang bitawan. Ano po? Pero, ang gusto ko lang sabihin dito, mga kapatid, na dapat kung the more naging tayo, kaya nga naging sugapa, doon sa mga bagay na walang kwenta. Dapat maging sugapa din tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Gamitin ko yung salitang sugapa, Okay? Magiging maganda yon kung sugapa ka sa salita ng Diyos. Maging adik ka sa salita ng Diyos. Hello? Hindi adik sa droga, adik ka dapat, Dapat ang Kristiyano adik sa salita po ng Diyos. Yung araw na pag hindi mo nabasa, yung hanapin mo. Di po ba? Yung parang mananabi ka, parang hindi ka mapakali. Yung parang init na init ka. Di po ba? Dapat ganun tayo. Kung ang mga addict nga sa droga di ba? Di mapakali pag hindi sila nakaka-take ng isang araw. Dapat ganun din po tayo sa salita po ng Diyos. Amen? Dahil, again, the Word of God is the only source na makapagbibigay po sa atin ng victory and power against the work of Satan. Amen? Ganun po ka-power ang salita po ng Diyos. Okay, so balikan po natin. Before tayo proceed po sa ating conclusion. Now, again, balikan po natin ang sinabi ng Panginoon Jesus in chapter 4 ng Matthew. Sabi doon, dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Simple lang po ang sagot ng Panginoon Jesus. Sabi niya, sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa pamagitan ng salita ng Diyos na mumutawi sa kanyang bibig. Amen? Now, dito po, sabi po ng Hebreo, chapter 4, in verse 12. Sabi doon, ang salita ng Diyos ay katulad ng, the Word of God is like a two-edged sword. Okay? Sabi doon in Hebreo 4:12. Sabi doon, sa Tagalog, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak. Okay, huwag po natin Una sa lahat, sabi doon, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Buhay siya at mabisa.
higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Pansinin niyo po, ang isang kutsilyo na 2 talim magkabila. Ano po? Sabi doon, inahalin tulad ang salita ng Diyos, no? Na mas matalas pa sa kutsilyong iyon. Sino naman nakakita ng 2 talim na kutsilyo? Ganun po, ang nilarawan ng salita po ng Diyos. Sabi doon, ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Sige po. Ng mga kasukasuan at ng utak at sa buto at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Pansinin niyo po, ang salita po ng Diyos, sabi doon, even the inner, sabi doon sa English, the marrow, yung ano po, kung isipin niyo po, yung buto, para pag nagluto ka ng pata, pag pinalambot mo, di po ba may nakukuha kang dito, yung taba-taba? Okay? Isipin nyo kung gaano katibay, gaano kakapal ang butong yon, no? Sa ating loob na po. Kahit ganun, sabi ron ng Biblia na kaya niyang basahin, kaya niyang sabihin, or kaya niyang pasukan. Ano po? It's because powerful ang salita po ng Diyos, mga kapatid. Ano po? Kaya maging sabi doon, kahit doon pa lang sa gusto mong isipin, gusto mong balakin, no? Hindi mo pa nasasabi, hindi mo pa iniisip, alam na niya. Amen? Ganun po ka-powerful ang salita ng Diyos. Okay? So mga kapatid, again, as we finish this preaching sa tanghali pong ito, okay, baunin po natin sa ating pag-alis sa building pong ito, na sabi natin, Panginoon, kami po ay harap na naman sa panibagong challenge sa year na ito, ang year 2021, at baon-baon po namin walang iba kundi ang salita mo, Panginoon. Kaya mga kapatid, again, ang paalala po ng Diyos sa atin, tayo po ay magtiwala lamang, manampalataya lamang na si Kristo ang word na sinasabi ng Biblia. Amen? Jesus is the only hope ng ating buhay, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Yes, Lord. Hallelujah. Sige po, tayo po ay kamay yung lahat. Praise the Lord God. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Father. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Tinataas ka namin, O Diyos. Dinadakila. Pinupuri sa oras pong ito. Yes, Lord God. Sige po tayo patuloy na manalangin. Lumapit po tayo sa Panginoon sa oras pong ito. Yes, Lord God. Hallelujah. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming pong salamat sa iyong salita na inyo pong ipinarating sa amin sa oras pong ito. Lord, tunay na ang kalakasan lang po namin ay walang iba ang iyong salita, Panginoon. Ang salita mo lang, Panginoon, ang nagbibigay po sa amin ng kalakasan para magpatuloy sa aming paglilingkod sa iyo, O Diyos. Lord, ang aming dalangin sa oras pong ito, kung sa mga nakaraang taon, hindi po namin nabigyan ng pahalaga, hindi po namin nabigyan ng oras ang pagsasaliksik, ang pagbabasa ng iyong salita. Ama, sa oras na ito, ang aming dalangin at kahilingan po sa inyo, Panginoon, tulungan mo kami, O Diyos, na kami nga po
ay bigyan po namin ng priority. Anumang bagay, anumang kabisihan ang aming ginagawa ay ang salita mo, Panginoon, ang aming pag-aralan, saliksikin, Panginoon. Sapagkat ang sabi nga ng iyong salita, Panginoon, ang tinutukoy ng Word of God ay walang iba, ang Panginoon Jesus. Kaya Ama, marami po salamat sa oras pong ito. Ang dalangin ko, Ama, na ang salita mo ang siyang patuloy na magbigay lamang sa amin ng kalakasan, magbigay sa amin sa mga lahat ng mga nanghihina sa kanilang pananampalataya. Lord, palakasin mo sila. Hayaan mo, Panginoon, na ang iyong salita ang magbigay sa amin ng challenge na kami ay magpapatuloy sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Hindi po namin alam, O Diyos, ang aming haraping muli, ang taon na ito, ang year 2021, Panginoon. Pero naniniwala po kami na kung ikaw ay kasama namin, kung ang salita mo, Panginoon, ay kasama namin, kung ang salita mo, Panginoon, ay sa aming mga puso, hindi po kami matatakot, O Diyos. Sapagkat, ang sabi mo nga sa iyong salita, ang salitang yan ay walang iba, ang aming Panginoon Jesus. Si Jesus na nagbigay ng kanyang buhay doon sa krus para kami patawarin, para kami bayaran ang aming mga pagkakasala. Kaya Ama, marami pong salamat sa oras na ito. Lord, tunay ng salita mo ang aming lamang sandigan, kalakasan. Siya lang aming inspirasyon sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. O God, tulungan mo po kami. Hindi lang po namin ito narinig, hindi lang po namin ito nalaman, kundi isabuhay po namin, Panginoon. At ipahagi din namin sa iba ang iyong mga salita, Panginoon. Ang salita mo na nagbabago ng buhay, ang salita mo na nag-aayos ng bawat buhay namin. Meron kaming buhay na hindi po namin maayos, Lord, salamat sa iyong salita na siya po nagbibigay ng tunay na kaayusan sa aming buhay espiritual. Hallelujah. O God, minsan pa, marami pong salamat. I just pray, Father, continue to bless your people. Bless mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa lugar pong ito, sa church na ito, Panginoon. Hayaan niyo, Ama, kami po ay magsasabing, Lord, you will continue serve you, Lord God. At hayaan niyo, Panginoon, na kami ay nagdi-desire ng salita mo lamang ang patuloy naming pag-aaralan, sasaliksikin sa aming buhay. Maraming po salamat, Ama. To you, Father, we give you praise, glory, and honor and thanksgiving, adoration, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Yes, come on, let's clap our hands before God. Oh, Jesus, we thank you, Lord. Say, to you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Yeah. Nothing is impossible. Come on, let's clap our hands before the Lord. Oh, nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, declare to the Lord. Deep down I know that you're healing. You're healing.